Huwag ka nang bumalik. Isa ka pang kain suka, sinabi mo ng ayaw mo na, sinabi mo ng hindi ka babalik, babalik ka na naman, animal. Ito'y isang halimbawa. Magandang oras po sa inyo lahat. Ito po ang masasabi ko sa pinile down ng plunder. Another diversionary tactic, another paninira. Walang katotohanan po yan. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Hindi ako bitat. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Tumulong ako sa aming munisipyo. On record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2. So nalugi po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So tumulong lang po ako. Itong mga nagsasabing ito, dati ng extortionist. Ayan. Ito muna tayo ha. Sinasabi nung na nagdemanda, ano to si, may kalokohan to si, sabihin na lang natin na may ginawang hindi maganda si Chabit. Ito naman si Chabit, ang sinasabi niya, tumutulong lang siya. Okay? Hindi na po ako para maghusga kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hayaan ko ng husgado magsabi ng totoo kasi hindi ko naman personally kilala si Chabit, hindi ko rin naman nare-research kung yung ba ay naabuso niya or yun ba ay natulungan niya. Ang issue ko dito, ito, yung timing. Pambihira, ang tagal na nun. Bakit kayo may biglang demanda? Bakit ngayon may biglang reklamo? Bigla ngayon meron ng sa ombudsman. Di ba? Ang nangyayari po kasi ngayon, parang hindi ka pwedeng magsalita. At pag nagsalita ka at nasaktan ang gobyerno, pag nagsalita ka at natumbok mo si Bongbong Marcos, si Tambi, or ang mastermind, asahan mo, iipitin ka. Pag hindi ka kayang pilipitin yung leeg mo, iipitin ka, ididemanda ka. Alam natin nangyari yan. Di ba? Tingnan nyo nangyari sa Duterte party list. Ginipit. 3 upuan, hindi pinaupo. Ang ganda sana nakaupo siya ro, may katulong si Kiko. Yeah. Kahit si Banat pa kaliwat kanan ng kaso. Alam naman natin yung kinaso sa kanya, walang kwenta. Para ano lang, i-discredit lang yung kanyang vlog. Para lang perwisyuhin. Ang tawag diyang perwisyo lang. Di ba? Oh. Nakita mo ang balik. Yung nagdemanda siya ang hindi makauwi ng Pilipinas. Di ba? Pero anong issue dito? Bawal ka magsalita. Bawal ka magsalita na masasaktan mo si Bongbong at si Tambi. Pag nasaktan si Bongbong at si Tambi at ikaw ay napapalapit sa mastermind, na itutumbok mo mastermind, asahan mo, kakasuhan ka. Kitang-kita na po natin yung galaw. This is very, very obvious. Hindi ko maintindihan bakit yung mga pinklawan hindi ito mahuli. Okay lang naiintindihan ko yung mga politiko because meron silang agenda, yung pink. Meron silang agenda na hindi pwedeng makabalik si ang Duterte dahil hindi nila kayang pilipitin ng leeg at marami silang tinakong nakaw or illegal na delikado sila. Naintindihan ko yung mga politiko. Hindi ko maintindihan yung mga pinklawan na supporters. This is very obvious na hindi nila gustong solusyonan ng problema ng Pilipinas. Na hindi nila, obviously, na hindi nila gustong hanapin yung mastermind ng mga magnanakaw ng ghost projects. Mastermind ng flood control projects.
na illegal. Bakit kayo bang mga followers ng Pinklawan, ang tanga-tanga nyo? Bakit ba? Anong nangyayari sa inyo? Hindi kayo makapag-isip. Kaliwat kanan na yung ebidensya, nakikita nyo na nanggigipit na lang yung gobyerno. Wala nang planong gawin. Kung hindi magnakaw, makatuloy ang nakaw, or i-divert ang issue ng ghost projects. Si Atty. Tilly Cordero, pinsambo yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Ever since, yan ang nagbabati ko sa akin, pero humihingi ng pera palagi sa akin. Iba-iba ang inutusan ko magbigay para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Marami po. Ang huli ay punta sa bahay. Etong Atty. Tilly Cordero na nag-file ng plunder. At gusto ko na mag-retire, sabi niya, pwede bang bilhin yung hotel and resort, hotel resort, sabi niya. Well, But anyway, maliwanag naman yung sinasabi ni Chavit eh. Kaya nga sabi ko, doon natin puntahan. Iimbestigahan ba ng Blue Ribbon Committee, chairman, yung Ilocos Norte, ng ICI, yung Ilocos Norte, ng Ombudsman, yung Ilocos Norte. Sinasabi na nga niya, ang daming proyekto doon ng Diskaya. Diskaya mismo sa Ilocos Norte. Bakit hindi imbestigahan? Bakit kayo nagpupunta kay Bongo na ang connection pamilya? Ito mismo na si Diskaya na mismo. Yung iniimbestigahan si Diskaya na. Bilyon ang proyekto sa Ilocos Norte. Pero walang pumupunta sa Ilocos Norte. Walang nag-iimbestiga sa Ilocos Norte. Tapos yung nagano niyan, siya pa ididemanda. Diba? Very obvious. Itong next thing po natin. Kaya naman, alam natin na dinidelay na po talaga nila eh. Gaya nito, ginawa pong comedy bar, ginawang noontime show ang Senado. Anong sabi ni, umalis si Lacson, di ba? As Blue Ribbon Chairman. Tapos, nagpalabas si Tito Soto na pakikiusapan daw siya to si Ping Lacson, pakikiusapan ni Tito Soto at ng majority na bumalik si Ping Lacson. Sinabi ni Ping Lacson, ang desisyon niya final. Ayaw niya nang bumalik. Ngayon, gusto nang bumalik. If I am elected again to head the Blue Ribbon Committee, we should be ready for any and all consequences of my action and decision. Diba? Another delaying tactics to. Yung dalawan to, ginawa talagang noontime show yung it's Senado eh. Ginawang noontime show yung Senado. Gaganunan lang sila, ay umalis, ay pinipilit nung isa, ay ayaw nang bumalik, ay babalik na ulit. Delay. So yun ang pinag-uusapan. So ngayon, ano nangyayari sa Senado? Instead na imbestigahan yung ghost project, ang nangyayari sa kanila, mag-focus tayo sa pabalikin si Lacson. Pambihira, parang ang ganda ng ginawa niya sa Blue Ribbon. Kaya nga sabi ni Kiko, anong consequences? Wala kang nahuli nung Blue Ribbon chairman ka. Nagdrama ka lang tapos nag-resign agad nung lumabas yung picture mo kasama si Diskaya. Di ba? Nagdrama lang. Nag-comedy lang. Anong consequences? Mas may malayo ang direksyon na napuntahan nung kay Marcoleta. Tingnan nyo yung ginagawa nila. Kasi balita ko, ang may ayaw talaga dito kay Ping Lacson, majority. Hindi po minority, majority mismo nagreklamo. So alam ni Lacson, ayaw sa kanya as Blue Ribbon Chairman ng majority. Kaya lang nagaganyanan sila kunwari sa agutan ni Tito. Dagdag yan delay lang. Kunwari in control pa rin si Bongbong. Kunwari maganda ginawa ni Lacson.
kunwari, pursigido sila sa Blue Ribbon investigation. Pero in reality, walang nangyayari. Exactly sinabi ni Kiko. Wala namang wala ka namang nahuli. Wala nga nakatumbok 'to, di ba? Tingnan niyo 'tong mga kalokohan ng mga taong ito, ewan ko. Okay. Ako po, nagpapaalala po, maraming salamat po sa mga nanood at sana po, very important po sa atin ng, kayo ay magla-like. So sana po i-like niyo po 'tong video na ito and wag pong kakalimutan mag-subscribe po kayo dito sa channel. Sana po ay magpatuloy na lagi kayong nakasubaybay dito sa ating vlog. Naglalabas po tayo ng 2 to 4 vlogs, every day. So sana po, mapanood nyo simula sa simula hanggang ito ay matapos. Maraming salamat po. God bless everyone.